Minsan, ang mga bagay na tunay na nagbabago sa isang tao ay hindi nangyayari sa harap ng maraming tao. Hindi nangyayari sa isang maliwanag na entablado na may palakpakan sa likod, ni sa gitna ng isang labanan kung saan lahat ay bukas ang mata. Kadalasan, ang pinakamalalim na pagbabago ay nangyayari sa katahimikan. Sa isang gabi na mukhang ordinaryo, sa isang sandali na walang nagtala, sa isang momento na halos hindi napapansin ng sinuman, maliban sa isang taong handang huminto, na tumingin ng may mas malalim na pansin, na maramdaman ang kung ano ang pinipili ng karamihan na baliwalain. Ang buhay ay may sariling natatanging paraan ng pagtuturo sa atin. Hindi ito nagpapadala ng babala. Hindi nito inihahayag ang malalaking aral na may dramatikong musika o espesyal na ilaw. Simpleng naglalagay lamang ito ng isang bagay sa harap mo. Banayad, halos hindi nakikita, at naghihintay upang makita kung mayroon kang mga matang kayang makita ang nasa kabila ng ibabaw. At ganoon na lang ang nangyari kay Bruce Lee. Si Bruce Lee ay kilala sa buong mundo bilang isang mandirigma. Para sa marami, para sa karamihan ng mga taong nakarinig ng kanyang pangalan o nanood ng kanyang mga eksena, siya ay kumakatawan sa isang bagay na halos higit sa tao, ganap na disiplina, imposibleng bilis, hindi matitinag na tapang, determinasyong tila walang hangganan. Tinitingnan siya ng mga tao bilang isang lalaking kayang harapin ang sinumang kalaban, lampasan ng anumang hadlang, malampasan ang anumang hamon na lumitaw sa kanyang harapan. Inialay niya ang mga taon ng kanyang buhay sa pagsaklaw ng katawan, isip at espiritu. Nag-aral siya ng pilosopiya, bumuo ng sarili niyang sining ng pakikipaglaban, ang Jeet Kune Do, at sumulat tungkol sa kalikasan ng pagkatao ng may lalim na nakagulat kahit sa mga pinakamapanghusga. Ngunit may isang bagay na hindi sinasabi ng sinuman tungkol sa mga dakilang mandirigma. Kahit ang pinakamalakas ay may mga aral na hindi matututunan sa loob ng isang dojo. May mga katotohanan na hindi lilitaw sa mga aklat ng sining ng pakikipaglaban, na hindi lalabas sa panahon ng matinding pagsasanay at na hindi mahahayag sa init ng isang labanan. Ang ilang katotohanan ay lilitaw lamang kapag ang bantay ay mababa. Kapag natapos na ang araw, kapag tahimik na ang lungsod at hindi ka na nagtatangkang maging sinuman, basta't umiiral ka lamang. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pagsasanay, si Bruce Lee ay bumalik sa tahanan. Mas tahimik na ang lungsod, nawala na ang abalang galaw ng araw sa mga kalye at ang hangin ay nagdadala ng partikular na lamig ng mga gabing hindi masyadong malamig. Ngunit may sapat na bigat upang maramdaman ng sinuman ang pagod sa mga balikat. Pumasok siya sa bahay na mabigat ang katawan at ang isip ay umiikot pa rin sa mga galaw ng pagsasanay. Noon niya napansin, nakabukas pa rin ang ilaw sa kusina. Para sa marami, ito ay isang walang kabuluhang detalye, isang kalimutan, isang ilaw na nakabukas ng walang dahilan. Ngunit may isang bagay na nagpahinto sa kanya. Naroon ang kasambahay ng bahay. Nagtatrabaho siya sa kanila sa mahabang panahon na. Siya ay isang diskretong babae na may matipid na kilos at mas bihirang salita. Palaging tahimik, palaging magalang. Halos hindi nakikita sa pinakaliteral na kahulugan ng salita. Ang uri ng presensyang umiiral sa kapaligiran, ngunit bihirang mapansin dahil napapansin lamang natin ito kapag wala. Ginagawa niya ang lahat ng gawain ng may tunay na pag-iingat, ng may atensyong hindi obligasyon, kundi refleksyon ng isang taong sineseryoso ang lahat ng kanyang ginagawa. Hindi kailanman nagreklamo, hindi kailanman humiling ng higit pa, hindi kailanman nang abala. Sa katunayan, si Bruce ay hindi pa kailanman huminto upang magtanong tungkol sa kanyang buhay sa labas ng mga dingding na iyon. Hindi pa kailanman nagtanong kung mayroon siyang mga anak, kung malapit siya nakatira, kung dumaranas siya ng kahirapan. Ang mabilis na ritmo ng buhay, ang mga pagsasanay, ang mga proyekto,
Lahat ito ay lumikha ng isang uri ng bula sa paligid ng bawat isa. Ngunit ng gabing iyon, may kakaibang bagay sa hangin. Napansin niya na ang babae ay naglalagay ng pagkain sa isang maliit na lalagyan, nang may malaking pag-iingat, nang may katumpakan na hindi nagmamadali, ngunit hindi rin nag-aaksaya ng oras. Tulad ng isang taong eksaktong alam kung ano ang kanyang ginagawa at kung bakit niya ito ginagawa. Hindi iyon mukhang isang karaniwang bagay pagkatapos ng trabaho. Hindi ito ang pabaya na galaw ng isang taong kumukuha ng natirang pagkain para sa sarili nang hindi masyadong nag-iisip. May intensyon sa mga kilos na iyon, may layunin, at ang pagkain ay malinaw na hindi para sa kanya. Si Bruce ay hindi nagtanong ng anuman, nanatiling nakatayo, tahimik na nagmamasid, sinusubukang maunawaan kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata nang hindi pa nakarating ang kanyang isip doon. Naramdaman niya na may dahilan, isang dahilang hindi kasiya sa mga salita, ngunit nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga maingat na kilos na iyon, ng nakapigil na pagkamadalian, ng seryosong mukha ng isang babae na tila nagdadala ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang simpleng lalagyan ng pagkain. Kaya nagpasya siyang magmasid at nang matapos siya, nagpasya siyang sumunod. Lumabas siya ng tahimik sa bahay, walang ingay, walang pansin na hinihiling. May gaan ng isang taong ginagawa ito araw-araw sa gabi, ng isang taong eksaktong alam ang bawat hakbang ng landas sa puso. Sa unang pagkakataon, nagpasya si Bruce na sundan siya. Hindi dahil sa pagdududa, hindi dahil sa paghinala ng anuman, kundi dahil may isang bagay sa sandaling iyon na humihiling na maunawaan. Isang kwentong nagkukwento doon sa mga anino ng gabi nang hindi humihingi na marinig, at dahil sa kadahilan ng iyon ay karapat-dapat sa atensyon. Sinundan niya siya sa sapat na distansya upang hindi makita, ngunit sapat na malapit upang hindi maiwala siya sa paningin. Naglakad ang babae sa mga kalye na unti-unting nadidiliman. Umalis sa kilalang kapitbahay mula sa maayos na mga bahay at maliwanag na mga bangketa at patungo sa isang naiibang bahagi ng lungsod, isang bahagi kung saan bumibihira ang mga ilaw, kung saan ang aspalto ay nagbibigay daan sa hindi pantay na lupa, kung saan ang katahimikan ay may kakaibang bigat, hindi ang tahimik na katahimikan ng gabi, kundi ang tensyonang katahimikan ng isang taong wala na masabing marami dahil pagod ng mabuhay. Habang sinusundan niya ito, napansin niya ang pagbabago sa kapaligiran sa paligid niya. Mas kaunting ilaw, mas maraming katahimikan, at isang mabigat na pakiramdam sa hangin. Isang pakiramdam na bihirang maramdaman ng lumaki sa kaginhawahan, ngunit agad na nakikilala ng isang taong nakakaalam ng pangangailangan. Huminto siya sa harap ng isang maliit na matandang bahay. Ipinakita ng mga dingding ang panahon. Ang pintuan ay simple, ginasgas ng paggamit at halumigmig. May maliit na bintana kung saan tumatalsik ang manipis na liwanag. Maingat na lumapit si Bruce. Nagposisyon siya sa tabi ng bintana kung saan makakapaningin siya ng hindi nakikita. At noon huminto ang mundo. Sa loob ay dalawang batang nakaupo sa sahig, payat, tahimik, na may titig ng mga taong natututo na masyadong maaga na ang ilang paghihintay ay mahaba at bahagi na ng buhay ang maghintay ng hindi nagreklamo. Malinaw na pagod sila, ngunit hindi sila natutulog, naghihintay sila. Nang binuksan ng babae ang pintuan at pumasok na may lalagyan, lumalapit ang mga bata. Hindi tumakbo, hindi sumigaw, hindi gumawa ng karaniwang kaguluhan ng mga batang tumatanggap ng isang bagay ng may kagalakan. Lumalapit lamang sila na may tahimik na kahinahunan ng mga taong natuto na ang kagalakan ay maaari ring tahimik. Nang binuksan niya ang lalagyan, kumain sila. Walang labis na pagmamadali, ngunit may isang pagpapasalamat na hindi nangangailangan ng mga salita.
Para bang iyon ang pinakamahalagang sandali ng araw? Para bang ang pagkaing iyon ay literal na lahat ng mayroon sila para sa gabing iyon? Sa sandaling iyon, naunawaan ni Bruce, ang pagkaing dinala ng babae bawat gabi pagkatapos ng isang buong araw ng trabaho sa bahay ng iba ay hindi para sa kanya, para sa kanyang mga anak. Hindi siya kailanman humihingi ng tulong, hindi kailanman nagreklamo tungkol sa mga kahirapan, hindi kailanman dumating sa trabaho na may nakikitang bigat ng sariling buhay. Nagtatrabaho siya araw-araw sa bahay ng ibang pamilya nang may ganap na dedikasyon at diskresyon habang ang kanyang sariling mga anak ay naghihintay sa kanya sa isang maliit na bahay, sa isang madilim na kapitbahay na gutom at may pasensyang itinuro ng pangangailangan. Siya ay ina sa umaga bago umalis. Manggagawa siya sa buong araw, malayo, at inamuli siya sa gabi nang bumalik na may kaunti na naipundar niya. Si Bruce ay nanatiling walang galaw sa labas. Ang lamig ng gabi ay naroon, ngunit halos hindi niya naramdaman. May isang bagay na mas malaki na sumasakop sa espasyo sa loob ng dibdib. Sa buong buhay niya, pinag-aralan niya ang lakas. Sumisid siya sa mga turo ng mga guro, gumugol ng mga taon sa pag-unawa kung paano gumagalaw ang katawan, kung paano lumalaban ang isip, kung paano nagpapatuloy ang espiritu pagkatapos ng pagbagsak. Alam niya kung paano manalo, alam niya kung paano bumangon, alam niya kung paano labanan ang pisikal na sakit, ang pagkatalo, ang matinding pagod. Ngunit ang nakita niya doon, sa maliit na bintanang iyon, sa tahimik na eksenang iyon, isang uri ng lakas na ganap na naiiba sa lahat ng kanyang pinag-aralan. Ang tahimik na lakas ng isang ina, isang lakas na walang kikilalaning anyo o pangalan. Isang lakas na hindi nagpapakita, na hindi naghahanap ng mga saksi, na hindi nangangailangan ng manunood. Isang lakas na simpleng umiiral, araw-araw, walang tigil, walang pagkilala, walang pahinga. Isang lakas na walang pumapalo sa kamay para sa. Isang lakas na walang nakakakita. Hindi siya pumasok sa bahay. Hindi niya inihayag na naroon siya. Hindi niya tinawag ang pangalan ng babae, hindi niya hinawakan ng pintuan, hindi siya gumawa ng anumang kilos na nagpapahiwatig na nasaksihan niya ang sandaling iyon, dahil naunawaan niya sa instinct na ang sandaling iyon ay hindi kanya. Hindi sa kanya ito nabibilang. Pinahintulutang makita niya ito sa pagkakataon o marahil hindi sa pagkakataon, ngunit sa kanya ito nabibilang. Ang kwentong iyon ay sa kanya. Ang labanan na iyon ay sa kanya. At ang ganitong mga labanan ay hindi pinuputol ng mga salita. Nanatili lamang siyang nakatayo sa kadiliman na nakatingin sa bintanang iyon. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay naramdaman niya ang ibang bigat sa puso. Hindi ang bigat ng pagod, hindi ang bigat ng pagkatalo, hindi ang bigat ng pag-aalinlangan, ang bigat ng kamalayan. Natanto niya na may mga labanan na walang nakasaksi, mga labanan na nangyayari araw-araw sa katahimikan, sa maliliit na bahay, sa madilim na kalye, sa loob ng mga taong dumadaan sa atin sa trabaho, sa palengke, sa kalye, at nagdadala ng buong mundo sa loob nila nang hindi nagsasalita. Kinabukasan, lahat ay mukhang pareho. Dumating ang babae sa trabaho sa karaniwang oras. Ginawa ang mga gawain ng may parehong pag-iingat gaya ng dati, magalang, diskreto, mahusay, gaya ng palagi niyang naging. Para sa sino mang titingin mula sa labas, walang nagbago. Ngunit para kay Bruce, wala na ring pareho. Nagdadala siya na ngayon ng isang bagay na wala noon. Isang kamalayan na hindi natutunaw pagkatapos ng isang gabing tulog. Isang pananaw na nagbabago ng paraan ng pagtingin mo sa mga tao. Hindi lamang sa partikular na taong iyon, kundi sa lahat ng taong tumatawid sa iyong landas. Hindi siya nagtanong tungkol sa nakaraang gabi. Hindi niya inihayag kung ano ang nakita niya. Hindi niya kinokonfronta, hindi niya inilantad, hindi niya ginawang paksa ng usapan ng sakit nito. Sa halip, nagpasya siyang kumilos ng may paggalang.
sa nag-iisang anyo ng paggalang na hindi nagpapahiya, na hindi naglalantad, na hindi lumilikha ng kahihiyan kung saan wala dapat. Unti-unti ilang pagbabago ang naganap. Banayad. Halos hindi kapansin-pansin para sa sino mang hindi nagbibigay pansin. Nagsimulang mag-iwan ng mas maraming pagkain sa kusina sa katapusan ng araw. Ang uri ng tira na masyadong malaki para maging pagkakataon, ngunit sapat na diskreto upang hindi na kailangang magpaliwanag. Ilang bagay na wala ng gamit ay nagsimulang lumabas, na available para sa kanya na dalhin kung nais niya. Damit, kagamitan, maliliit na bagay na gumagawa ng pagkakaiba kapag kakaunti ang mayroon. Sa ilang araw, pinalaya niya siya ng mas maaga, nang walang halatang dahilan, nang walang malaking seremonya, sa isang salita lamang o isang kilos na nagpapahiwatig na ang trabaho ng araw ay natapos na bago ang takdang oras. At isang beses, isang sobre ang iniwan sa mesa ng kusina. Walang nakasulat na pangalan, walang kalakip na paliwanag, naroon lamang para bang lumabas ito ng kusa. Nahanap niya ito, kinuha ng walang sinabi, at walang mga tanong mula sa magkabilang panig. Hindi niya tinawag iyon na tulong. Tinawag niya itong pag-unawa. Dahil naunawaan niya ang isang pagkakaiba na kaunti ang nakakaunawa, may napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng pagtulong sa isang tao at pag-unawa sa isang tao. Ang tulong, kapag hindi ginawa ng tama, ay maaaring magpaliit. Maaaring lumikha ng utang kung saan dapat lamang ay pagkatao. Maaaring gawing mas maliit ang tumatanggap, isang taong may pagkakautang, isang taong minarkahan ng pangangailangan. Ngunit ang pag-unawa ay ibang bagay. Ang pag-unawa ay nakikita ang buong tao, hindi lamang ang kahirapan, hindi lamang ang kulang, kundi ang dignidad na umiiral sa isang taong nakikipaglaban nang hindi humihingi ng tulong, na lumalaban ng walang ingay, na nagpapatuloy sa paggalaw kahit ang bigat ay tila masyadong malaki. Ang tunay na dignidad ay hindi dapat ilantad, dapat itong pangalagaan. At ang tunay na tulong ay hindi lumilikha ng kahihiyan, lumilikha ito ng pag-asa. Si Bruce Lee ay palaging nagsasalita tungkol sa tubig. Sinabi niya na ang tubig ang pinakamalakas na sangkap na umiiral, hindi dahil sinisira nito ang bato sa pamamagitan ng brutal na lakas, kundi dahil nagpapatuloy ito, dahil hindi ito sumusuko, dahil palagi itong nakakahanap ng landas kahit ang hadlang ay mukhang hindi malampasan. Lumalaban ang bato, sinusubukang mapanatili ang hugis nito, sinusubukang huwag sumuko, at sa huli, ang tubig ang nananaig, dahil ang tubig ay simpleng nagpapatuloy na maging tubig. Ito ay isang pilosopiyang binuo niya sa mga taon, sa pag-aaral, sa pagsasanay. Isang pilosopiyang dinadala niya sa sining ng pakikipaglaban, sa mga salita, sa paraan ng pagtingin sa buhay. Ngunit ng gabing iyon na nakatingin sa bintana ng isang maliit na bahay sa isang madilim na kalye, sa wakas ay naunawaan niya ang kahulugan nito sa paraang hindi nakakamit ng anumang aklat. Ang babae ay ang tubig. Hindi siya humiling na maging iba ang mga bagay. Hindi siya lumaban sa mga bato sa landas nang may galit o kawalan ng pag-asa. Simpleng nagpatuloy lamang siya, araw-araw, walang tigil, na may pasensyang hinihingi ng tahimik na lakas. Ang pasensyang iyon na hindi pagre-resigna kundi pagtitiis na nakabalat kayo bilang gawain. May mga taong hindi humihingi ng tulong, hindi dahil hindi nila kailangan, hindi dahil masyadong mapagmataas para humingi, ni dahil hindi sila nagtitiwala sa sinuman, kundi dahil sa isang punto naunawaan nila na ang bigat ay sa kanila upang dalhin, na ang buhay na binuo nila gaano man kahirap ay kanilang buhay, at na may dignidad sa pagdadala na iyon na ayaw nilang bitawan. Sila ang mga taong nagigising ng maaga kapag madilim pa ang mundo, na nagtatrabaho
malayo sa bahay kapag mas gusto nilang malapit, na nagtitipon ng huling piraso para sa kanilang minamahal, kahit gutom. Nangumingiti kapag kailangan, umiiyak kapag kaya, at nagpapatuloy kapag wala ng ibang pagpipilian. May mga tahimik na labanan, mga labanang walang pangalan na hindi lumalabas sa mga headline, na hindi kinikilala sa mga seremonya, mga labanang nangyayari sa kusina bago sumikat ang araw, sa siksikang bus pagkatapos ng nakakapagod na araw, sa account na hindi nagtatambal, sa tulog na hindi dumarating, sa ngiti na napanatili kahit mabigat ang puso. At may mga bayani na walang nakakakilala, mga bayaning walang balabal, walang manonood, walang medalya, mga bayaning dumadaan sa atin araw-araw, sa trabaho, sa kalye, sa palengke, at nagdadala sa loob nila ng mga kwentong hindi nila kailanman sinasabi, mga lakas na hindi nila kailanman ipinakikita, mga tagumpay na hindi nila kailanman ipinagdiriwang ng malakas. Si Bruce Lee ay hindi naging mas mahusay na mandirigma ng gabing iyon. Isa na siya sa pinakamagagaling na mandirigma na nakita ng mundo. Ang kanyang teknik, ang kanyang bilis, ang kanyang filosofiya, lahat iyon ay mananatiling kung ano ito. Ngunit ng gabing iyon, naging mas mahusay siyang tao. At minsan, iyon ang tunay na kahulugan ng lakas. Hindi ang lakas na tumatalong sa mga kalaban. Hindi ang lakas na lumalaban sa pisikal na sakit o nalampasan ang sariling mga limitasyon sa pagsasanay, kundi ang lakas na nakikita ang iba, ang lakas na humihinto, ang lakas na nagmamasid, na nakakaunawa, na kumikilos ng may katahimikan at paggalang. Ang lakas na nakikilala ang isang bayani kapag nakaharap sa isa, kahit ang bayanin ay hindi kailanman makaalam na nakita siya. Kung hihinto ka ngayon at titingin sa paligid, mahahanap mo ang mga taong ito. Naroroon sila sa lahat ng dako. Sila ay nasa pagod na mukha ng mga dumadating ng maaga at umaalis ng huli. Nasa mga kamay ng mga gumagawa ng trabaho na walang nakakapansin. Nasa mga mata ng mga ngumingiti kahit walang madaling dahilan para ngumiti. Sila ay nasa inang nagtitipon ng huling piraso. Sa amang hindi nagsasabi kung gaano siya nag-aalala. Sa anak na nag-aalaga nang walang hinihiling ng sinuman. Sa manggagawang hindi kailaman lumaliban kahit hindi siya maayos. Hindi nila sasabihin sa iyo ang tungkol sa mga labanan. Ngunit kung handa kang tumingin ng higit pa sa ibabaw, kung handa kang tumingin gamit ang mga matang natutunan ni Bruce Lee na gamitin ng gabing iyon, makikilala mo sila. At marahil, tulad niya, matututo kang ang pinakamalaking pagbabago ng isang tao ay hindi nangyayari sa sandaling nanalo siya ng isang laban. Nangyayari ito sa sandaling tumigil siyang tumingin lamang sa sarili niyang laban at nagsimulang makita ang mga labanan na tinataganan ng mundo sa katahimikan sa kanyang paligid.